let's prepare ourselves and let's continue to focus on the Lord and His presence. Amen. Hallelujah. Mama, sing. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I'll get sing of the goodness of God. We'll sing for once again. I love you, Lord. Oh, your mercy
difficult year. Maring it has been a challenging, o para sa iba naman, it has been a breakthrough year. But no matter what, whatever the situation is, whatever the circumstances is, God is faithful. God is faithful to you. Tapat ang Panginoon. And He will be forever faithful. Jesus. Ito natin yung goodness is running over. Let's declare that in a very sweet way. Your goodness is running out. It's running out for me. Everyone, let's declare that. Your goodness is running out. Declare it in your life. It's running out for me. Your goodness is running out. It's running out for me. Receive the goodness of the Lord. Receive the goodness of God. Your goodness is running out. It's running out Diyos, for me. itakabot ka. Come on, declare. Your goodness is running out. It's running out for me. Last time. Your goodness is running out. It's running out for me. In my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out for me. And that is our first declaration for this year, 2025. This is Sunday declarations. That the goodness of God will after you every week, every month of this year, of the year 2025. Is that an amen? That the goodness and mercy, sabi sa Psalm 23, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Therefore, this year, I declare upon your life that 2025, you will experience the goodness of the Lord. Amen. Is that amen? Amen lang kayo kung gusto ba? You will taste and see the goodness of the Lord in the land of the living. You will receive the blessing from heaven. Is that an amen? Lord, thank you, Jesus. And I pray this year, at the end of the year na 2025, sabihin namin talaga na truly God, your goodness and mercy followed me all the days of my life this year. Ano man ang kaharapin mo, ang kabutihan ng Diyos ang kasama. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon natin? Come on, everyone. Pwede natin palakpakan ang Panginoon natin. He is so good. He is so kind. Thank you, Lord. Prepare tayo, guys. So may kakantayin tayong bagong kanta, ha? So sabayan nyo lang. Sabayan nyo lang. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This won't come to the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. The hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. The hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness.
through it all. He's faithful. Can I ask everyone, if you have a partner, someone within a cycle, I want you to pray, Lord, your mercy will flow in this brother of mine or sister of mine. Come on, pray for that person right now, declaring the goodness of God, declaring the love of God. And in everything, there's evidence of His goodness, there's evidence of His love. We will go into the last song for today, for now, tuloy natin ito mamaya. Alright, now come on everyone, pray, let's pray. Lord, I pray your mercy and blessings to fall. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
promises. Jesus, our Lord. For the last time, can I invite you? Sorry, kung hindi pa walang kilita. But can I invite you to see the evidence of your goodness, God? I see the evidence of your goodness all over my life. All of our lives, God. Wow. All over my life. I see your promises in fulfillment all over my life. All over my life. Can I invite everyone? Let's lift up your hands to the Lord once more. God, you are good. You are amazing. You are awesome. All our lives, we see your goodness. We see promises being fulfilled, God. Who is like you, Lord? There is no one. And right now, Lord, all we desire is none other than you. Can I invite everyone, pasalamat lang tayo sa Lord wherever you are. Just give Him thanks because of His goodness, because of His love. We're going to pause for a while to our singing to the song to the Lord for now, but nakatutuloy tayo mamaya. But right now, just want you to give Him thanks, give Him praise right now. Give all the glory, the praises to the Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Grabe, ang buti mo, Lord. We praise you, we love you, we have you. Jesus, amen. Di ba ito pala pangalan natin, Panginoon, buhay. Buhay, just do the best job offering the ministers. Magawa mo po, kakiyan mo yung katabi mo, hindi mo yung sa likodan mo. God is good. Diba, hindi pa tayo tapos sa ating magsamba. Tutuloy natin mamaya. And can I ask if you can kita kayo sa harap ng konti? Yan. Jesus. Sige po tayo sa harap ng konti. Yan na lang ako sa baba, hindi ko makikita yung projector. Yan na lang ako sa baba. Okay. Makikita. Mali yung... Sige. Yung gitna, ano niya? Kuha niya yung gitna. Okay. Yan. Yan, okay. So, wala mo na sa likod, wala mo na sa pinakalikod. Okay, wala mo na sa pinakalikod. Leaders, pakiasikaso, wala mo na sa pinakalikod. Yan, okay. Make sure may katabi tayo kasi may gagawin tayong declaration. Bawal, sabi mo sa katabi mo, bawal magsalita mag-isa. Sabi mo, bawal magsalita mag-isa. Yan. O, sabi mo muna, bawal magsalita mag-isa. Okay? Okay, bawal magsalita mag-isa. Okay. So, tulad ng napag-usapan natin, ang ating giving, okay, ang ating giving ay mamaya sa conference team. Okay? So, wala tayong giving muna ngayon mamaya na pag lumipat tayo doon. So, unang-una guys, for everyone, so welcome back kay Ate Claire, kay Angel, and just Angel, Happy New Year! Yan, kay Angel. Ate Claire, nandun tayo, yan. Yan, ako sila lang, okay? Tapos, guys, again, sa mga bagong dating, welcome natin si Ate Sophia, saka si Kuya Warren. Yan, welcome natin sila, yan, okay? Dalawa na Ate Sophia natin. Tabi kayo, okay? Make sure may katabi. Make sure may katabi. Okay, make sure. Yeah. Okay guys? So, tubig ko. Yan. So, marami tayong pag-uusapan, kaya pinos ko muna yung worship natin. Pinos ha, hindi pa tapos. Okay? Pinos. Dahil ipapagitna natin yung dalawang kanta. Okay? Lalagyan sa gitna yung dalawang kanta. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, handa ka na ba? Nakasa mo, sabi mo, handa ka na ba? So today is Sunday of Declarations. Sabi mo nga, Sunday of Declarations. Thank you ha. Nakasin natin, Sunday of Declarations. So, sa mga nagtataka, naka-prayer show ako. Okay, mamaya ako nila papaliwanag. Pinaliwanag ko kanina sa mga bagong dating. Ay, sa mga nauna. Okay. Sige. So now, we have this
gagawin natin today is not only a teaching, but an application. So we're going to do something, okay? Kung kulangin tayo ng oras dito, itutuloy natin sa conference B, okay? Itutuloy natin sa conference B. So, yung ministry time, okay ba? Hindi ko kasi sigurado kung yung teaching maikli lang, yung mismong ministry time o yung gagawin natin, baka hindi siya maikli. Okay. Ang isang bagay, gaano man, ulitin ko yung sinabi ko kanina, para sa mga bagong dating. Ang isang bagay, gaano man maganda to, gaano man ka-importante, ka-significant, ka-powerful. Kung ito ay hindi mo naiintindihan, at ito ay hindi mo pinaniniwalaan, ito ay walang kwenta. So sabihin mo sa katabi mo, intindihin mo. Sabihin mo, intindihin mo. Di na mo, intindihin mo. Ayan. Pangalawa, sabihin mo, paniwalaan mo. Ayan, paniwalaan mo. Okay? Ulitin natin. Ang isang bagay, ano man ang katuruan, gano'n man kaganda, katuruan ng Lord, na ito ay para sa iyo. Kung ito hindi mo iintindihin, at hindi mo paniniwalaan, ito ay walang power. So today, may gagawin tayo yung tinatawag na declaration. Naririnig nyo sa akin, let's declare, let's declare, let's declare. Ano ba itong declaration? Okay, spoil, ano muna? Disclaimer muna. Declaration is not law of attraction. Okay? So ngayon, usang-uso ng 2024, ang word of the year ng 2024, ano? Tingin nga, tingnan ko. Ano ang word of the year ng 2024? Manifest. Sino dito nagpo-post sa Facebook? Manifest. Yan, di ba? Manifest. Nakita mo yung mansion, manifest. Nakita mo yung kotse, manifest. Nakita mo yung pera, manifest. Tama mali. Tapos may nakita ka, ikaw mismo lumala mo sa bibig ko, manifest. Tama mali. Sabi sa katabi mo, uy, walang may gano'n sa inyo? Napaka-honest nyo ha. Ako lang. Kasi nung nakita ko yung motor ng pinsan ko, sabi ko, sige, minsan lang ako magmamanifest, sige, manifest natin. Okay. Tapos, sa mga hindi nakakaintindi, ano ba ibig sabihin ng manifest? Pero yan. Pag sinabi mong manifest, yung universe daw, ibibigay daw yung bagay na gusto mong magkaroon sa'yo. Kaya ka manifest eh. Diba? Gusto ko ng bahay, universe, ibigay mo sa akin yan. Diba? Gusto ko maging gwapo, diba? Manifest, diba? Gano'n, diba? Gusto ko maganda, makapista, manifest. Okay. Ang tawag doon, ginamit lang nila yung salitang manifest eh. Pero ang tawag talaga doon, law of attraction. What is law of attraction? Law of attraction, kung anong sinasabi mo, mangyayari. Para kang magnet, na i-attract mo yun. Nangyayari ba yung pastor? Oo. Nangyayari ba yun? Yes. But, law of attraction is not declaration. Law of attraction is not from God. Okay? Ginawin lang natin. Sa mga naniniwala sa law of attraction, sa manifest na yan, gusto ko sabihin sa inyo, sorry to say, it's not biblical, it's not from God, it's from the devil. Period. Okay? Mamanifest ka pa. Manifest ka more. Yan, di ba? It's not from God. Ang bawat bagay na maganda, na sinabi ng Biblia, laging may counterfeit. Anong ibig sabihin ng counterfeit? Counterfeit. Anong ibig sabihin Tagalog ng counterfeit? Wala siya, hindi nila alam kung anong Tagalog ng counterfeit. Teke. Hindi raw. Hindi raw eh. Ano? Counterfeit Tagalog. Diba? Diba? Okay, basa. Counterfeit yun na yun. Okay. Meron siya parang gaya. Kagaya nun, pero hindi talaga yun. Okay? So, ang Lord, may tinatawag siya declaration sa Bible. Ang kaalaban, si Satanas, may tinatawag na counterfeit. Law of attraction. What's the difference? Yung declaration, may involved na God. Kasama si Lord. Kasama yung Word of God. I-apply mo yung Word of God para makita mo mangyari yung bagay na sinasabi mo. Ano yung law of attraction? Walang God. Ikaw lang daw sa universe. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng Diyos para makuha mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Mali. Sabi mo sa katabi mo, mali. Mali, di ba? Sabi mo, mali. Di ba? Ano yun? Ano yun? Yun, okay. So, kailangan mo si Lord. Sa tingong ibig mo yung katabi mo, sabi, kailangan natin si God. Kailangan natin si Lord, di ba? Kailangan si Lord. So, therefore,
Kanina may kausap lang ako. Sabi ng kausap ko kanina, di ko na pangalanan kung sino. Nakuha niya na lahat. Dami niya nakuha. Ganyan. Pero sabi niya, parang may kulang eh. Diba? Ganun. Kasi kahit ibigay sa'yo ng universe yan, daw, hindi ang universe ang nagbigay sa inyo. Alam mo sino? Sikat pa rin, mabuti pa rin kasi ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo lang nare-recognize. So, hindi mo siya nare-recognize dahil yung oras, lahat ng meron ka, mawawala, o magkakaroon ka man, may emptiness pa rin yung heart mo. Bakit? Kasi, ganun si God. Okay? Pag nagbigay si Lord, walang sorrow. Sabi mo, walang sorrow. Lakas mo, walang sorrow. Ibig sabihin, pag nagbigay si Lord, buo. Amen? Naintindihan niya? Mas bago tayo magtumuloy sa declaration, may isang tao akong papakilala sa inyo, si Hedy Lamarr. Yan, si Hedy Lamarr. Kilala niyo si Hedy Lamarr? Yan. Si Hedy Lamarr ay isang magandang artista noong kapanahunan niya, 19-something. Siya ay sikat at siya ay magandang artista. Okay, parang ang pangalan niya, Hedy Lamarr. Okay, magandang artista siya, sikat na sikat siya. Pero itong artista na to, na siya ay iniidolo ng mga tao dahil sa kanyang kagandahan, pero may isa pa siyang quality, which is yung kanyang brains. Siya ay may beauty and brains. Diba? Sino may gano'n? Diba? Ikaw, gwapo ka na, matalino ka pa. Ikaw, maganda ka na, matalino ka pa. Sino gano'n? Ano meron ka? Gwapo? Ay, gwapo? Kagandahan o katalinuhan? Ano meron ka? Diba? Si Hedy Lamarr, meron siyang beauty and brains. Kasi siya lang naman yung naka-discover, hindi ko na alam yung pangalan, hindi hirap rin basahin kasi siya naka-discover ng frequency nung para sa Bluetooth at Wi-Fi. So siya ay discoverer at siya ay inventor. Diba? Pero sa kabila ng kanyang kagandahan at katalinuhan, siya ay namatay na lonely. Bakit? Kasi gusto niya makilala siya sa kanyang katalinuhan at hindi sa kanyang kagandahan. Diba? Parang ang dami nakikita sa kanya ng tao, yung kanyang beauty, hindi nakikita yung kanyang brains. Hindi na-recognize yung kanyang contribution until nung namatay siya, that she discovered the frequency. Dahil sa kanya, kaya tayo may Wi-Fi, dahil sa kanya, kaya tayo may Bluetooth. Diba? Parang ganun ang Kristiyano. Ikaw meron kang isang area, may dalawang area. Yung may ginagawa ka sa Lord, may pinagpe-pray ka, pumupunta ka ng church, nare-receive mo kay God, nare-recognize na ikaw ay mapagmahal na alagad ni Lord, ikaw ay servant ni God, at passionate ka, nagko-commit ka, nag-church ka, you love God. Amen? Tama mali. Yun yung isang sabi sa katabi mo, isang area lang yun. Lakasan mo, isang area lang yun. Lakasan mo, isang area lang yun. Okay. Problem, hindi mo na-recognize, meron ka rin isa pang area. What is that? That the power of God can move to you. Through you. Diba? Ang power ni Lord, pwedeng mong ma-receive. Ang power ni God, pwede mong makuha, maranasan. Ang power ng Lord, pwedeng ayaw gamitin yung word na mag-manifest, pero gamitin natin. Pwedeng mag-manifest sa buhay mo. Diba? Naniniwala ba kayo walang Kristyanong talunan? Ay, walang naniniwala sa akin. Naniniwala ba kayo walang Kristyanong talunan? Amen. Ulit. Naniniwala ba tayo yung katabi mo hindi talunan? Bakit malungkot kayo? Sige nga, tingnan mo. Mukhang talunan ba yan? Naniniwala ka ba? Ngayon, question ko. Kung naniniwala ka na ang Kristiyano at ikaw ay hindi talunan, nag-question ako. Kamusta linggo mo? Natalo ka ba? Yun, magandang tanong. Last week, kamusta? Last week, kamusta? Pastor, hindi ko sinabing perfect. Sabi ko lang, hindi talo. Ibig sabihin, maaaring may pagdadaanan kang hindi maganda, pero hindi ka magpapatalo. Amen ba? So, ang problema, bakit maraming Kristiyano natatalo? Kasi nakikita lang nila itong physical activity, itong church, and so on and so forth, pero hindi nila nararanasan in their lives the power of God. And today, last week, pinag-usapan natin yung one of the gift of God is anointing. That whenever you have an anointing of God, God is giving you freedom to break the burden in your life. Amen? Amen. So, sino dito na amin last week? Diba? Amen.
Diba natin may kalabaw-kalabaw? O diba? Okay, last week, diba? O ngayon, may isa pang gift si Lord. Ano yun? Sabi mo, the gift of declaration. Tapos natin, declarations. Declaration. So what is declaration? May dalawang Bible verses na bigyan ko yung example bago ko ibigay yung declaration na itong Bible verses na to, ito ay nami-misuse, na-abuse, o hindi ginagamit, o kaya nami-misinterpret. Okay? Ginagamit to ng mga ano tawag doon, mga malalalim na sa Lord as form ng declaration. Una-una yung Matthew chapter 18 verse 18 to 19. Ano yung Matthew chapter 18 verse 18 to 19? Ito yung what you bind on earth, I will bind in heaven. Ito yung sinasabi, when two or more gathered in your name, your two or more agree. Ito. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Is already bound in heaven. And whatever you lose on earth is already... Pause muna tayo. Ano itali mo sa langit, natali dito sa lupa, at ano yung pakawalan mo? Pakawalan. Papakawala sa iyo. Ibig sabihin, tinatali ko ang kahirapan. At pinapakawalan ko ang kayamanan. Nagets nyo? Di ba ginagawang literal? Tinatali ko ang kapangitan at pinapakawalan ko ang kabapuhan. Nagets nyo ba? Ano yung tatali mo? Tingnan mo katabi mo, ano yung tatali mo? Ano yung papakawalan mo? O, di ba? Nasabi, verse 19, basahin natin. 1, 2, 3, go. Oh, tapos sabi, tomorrow, halika, pray tayo. Tama naman eh. Diba, na 2 or 3. Ito, actually, naniwala din ako niya. Pero, minsan, mini-misuse. O, halika, pag-pray natin, na yung crush ko, sagutin na ako. Tatakot tayo, pag-pray natin. Parang ganun, diba? O, pag-pray natin, na mamatay na lahat ng kaaway ko. Halika, pag-pray natin. Ganun, diba? Pray natin, na mayumaman ako, so on so forth. Misuse, abuse, o sometimes not use, kasi hindi naiintindihan. Again, ulitin ko. Pag ang isang word of God, gano'n magkaganda ang principle niya, kung hindi mo naiintindihan, ito ay walang power at wala itong mangyayari sa buhay mo. Amen? Okay. Another verse, Mark 11:23. Ito pa isang verse na misinterpret, ginagamit ng hindi tama. Mark 11:23. Nandiyan ba? Okay. Sa Mark 11:23, okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. I assure you, if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Meron akong kaibigan, ito ginagawa niya, minsan nagaya ko na rin eh. At alam ko may magawa din sa inyo nito. Makakita ng kotse, lalapit. Hawakan yung kotse. Akin to. Ba? Akin to. At yung ginagamit ng mga tao, yung mga may spirito na tinatawag na akin to. Akin to. Sino may gano'n? Akin to. Di ba? Akin to. Akin to. Akin to. Akin to. Diba? Game. Para doon ba yun? Hindi. Tama ba na anong tinali ko sa lupa? Tatali ng langit, anong pakawalan ko? Papakawalan? Yes. Tama ba na when 2 or more gathered at nag-pray, agree together, sasagutin ng Diyos? Yes. Tama ba na pag may pananampalataya ka, sabihin mo sa bundok, anong man yan, gagalaw yan, ako naniniwala kasi nangyari ito? Yes. Tama ba na anong sabihin mo, pag naniwala ka, it will happen to you? Yes. Naniniwala ka, kapag problema, hindi ito magic pill. Sabi sa katabi mo, hindi yan magic. Kaya mo gagawin yan, kasi may isang purpose ka lang kung gagawin mo yun. Ano yun? Mag-glorify si God. Tanong, gagamitin mo ba at paggamit mo ba yung mag-glorify si God? Humingi ka ng kotse, para saan? Okay yan sa Lord. Bigay mo sa akin yung kotse na yan, pinagpipray ko akin to para may magamit kami na pagsundo sa mga mag-church. Naintindihan niyo ba ako? Lord, payamanin mo ako, akin yung mga kayamanin na yan, ipipray ako kasi one day, I want to become a blessing. Amen? Hindi yung tuwing ko ano makita mo, akin to kasi sinabi ng Bible verse, akin to kasi sinabi ng ganun. Naging yung Bible verse, yung Word of God, ginawa mo ng law of attraction. Kasi yung law of attraction, ang sentro ng law of attraction, walang iba kundi sarili mo. Ang sentro ng declaration na tuturo natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen?
Intindihan niya ka? Malinaw ba? O sabihin mo sa katabi mo, idamay mo kasi si Lord. Bakit gusto kong pagwapuhin ng Diyos? Gusto ko bang pagwapuhin ng Lord? Gusto ko bang pagandahin? Di ba nag-post ako ng picture ko sa GC? Nakita nun. Yung payap, para mukhang sampayan, laki ng damit. Year 2011. Di ba? Okay. O. Inabutan mo ba yung Warren? Yung malaking tananamit ko. O yun, di ba? Yan si Kuya Warren yun. Maka-church ko yan. 2008 ang huli nakita niya. Si Kuya Warren yun, disciple ng disciple ko. Parang spiritual apo ko to. Okay? Yan, spiritual apo ko yan. Ngayon, makita niya yung paano ako manamit before. Gusto ba ayusin nila yung pananamit ko? Oo naman. Bakit? Kasi siya mag-glorify eh. Gusto ba ligat ayusin yung pananamit mo? Gusto ba ayusin nila yung sarili mo? Siyempre, siya mag-glorify. In other words, gusto ligat ibigay din sa iyo magagandang bagay. Gusto kang i-prosper ni Lord. Tingnan may katabi mo, ipaprosper ka. Pero, dapat sa pag-prosper mo, pag-advance mo, promotion mo, dapat si Lord ang sentro at hindi mo siya makakalimutan o tatanggalin kailanman. Amen? Gusto ba ni Lord tumalino ka? At gusto ba ni God tumakas ang grades mo? Eh wala nag-email na mga estudyante, salamat. Ulitin ko. Gusto ba ni Lord tumalino ka tumakas ang mga grades mo? Ayaw nyo? Di ba? Gusto ba ni Lord? Oh, kasi bakit? Pag nakita nila bakit ang talino mo, bakit ang galing mo, kaya mo sabihin din. Kasi dahil kay Lord. Dahil God give you wisdom. So sabihin mo sa katin mo, ready ka na. Ayan. Nakasa mo, ready ka na. Sa unity mo, ready ka na. Ayan, okay. So what is declaration? Salihin ko dito. Okay. Declaration. Declaration, it is saying something that God says. It is saying something that God has spoken. Sasabihin mo ang isang bagay na sinabi ni God. Okay? Ito yung inaalay mo, yung pananalita mo sa sinabi ni Lord. Okay? Pag sinabi ni God, ang tawag doon, decree. D-E-C-R-E-E. Decree. What is decree? What the Lord has spoken. Pag sinabi ng Diyos, gagaling ka, magaling ka na. Sabi niya, by the words of Jesus, ikaw ay gumaling na. Sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay gumaling na. So therefore, anong mo? Ikaw ay mali. Hindi gagaling. Sinabi sa salita, ikaw ay magaling na. So, sinabi ni Lord eh. Sabi ng salita ako, ikaw ay magaling na. So therefore, ano na meron ka? Ikaw ay magaling na. Amen. Tama mali? Amen. Kasi sinabi niya eh. Sabi niya, when you are weak, nangihina ka, ang sabi sa Bible, you are strong. So therefore, nangihina ka, pero sabi you are strong. So therefore, sabi niya, ano ka ngayon? You are strong. Kasi ba? Sinabi ni Lord eh. Sabi sa akin, sinabi ni Lord. Ito ang problema. Kasi sinabi ni God, ganito ka, ang problema ay, yung nararamdaman mo hindi nag-a-agree. Sinabi ni God, magaling ka na, kaso, tingnan niyo naman boses ko, lalo na last week. Mas magaling ako. Ang labo naman nun. Di ba? Di ba? Sabi ni Lord, when you are poor, you are rich. Bira, wala akong pamasahe papunta. Rich. Aba, strong. Aba, bira, hinang-hinga nga ako eh. Sabi ni Lord, siya yung peace mo, bibigyan ka niya kapayapaan. Pagkasama mo siya, payapa ka, pambira, payapa. Ang gulo-gulo ng utak ko, hindi ako makatulog. Naintindihan niyo ba? Yung sitwasyon mo, yung emosyon mo, hindi nag-a-agree sa sinasabi ni Lord. Question, saan ka maniniwala? Sa sitwasyon mo, sa emosyon mo, sa nararamdaman mo, o dun sa sinabi ng salita ni God? You need to make a choice. Where are you what you are going to believe? Are you going to believe? Sabi ni Lord, Lord, sinabi mo, magaling na ako, kahit na muupo ako, kahit nahirap ako mag-preach, magpipreach ako, kasi sinabi mo, magaling na ako. So therefore, tatayo ako. Amen? Gagawin ko yung bagay na yung may sakit, hindi gagawin. Ano yun? May sakit ako, hindi ako mag-church. Diba? May sakit ako, sakit tulog, hindi ako mag-church. Masakit ganito. Hindi, sabi mo magaling na ako, kahit masakit ang ulo ko, church ako. Kahit hindi maganda ang pakiramdam ko, Lord, sabi mo payapa ako, kahit nagugulan yung utak ko,
payapa ako, mag-church ako, sabi mo, puta ako, magbabasa ng Bible. Narinig niyo ba? Ibig sabihin, pag naniniwala ka doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, kukontrahin mo hanggang sa abot ng makakaya mo. That is what faith is. Faith is this. You do it first before you see it. Gawin mo muna bago makita. Kasi tayo, tingnan ko muna, makita ko muna bago ko gagawin. Tama mali? Kaya mahirap magbigay. Tama mali? Tama mali? Tama. Sabi ni Lord, bigyan mo lahat na sa wallet mo. Amen? O tinuro ko last week, first fruit. Tinuro ko last week, first fruit. O kaya mo bang ibigay lahat? Tapos sinabi ni God, pag binigay mo sa akin lahat, example lang to binigay mo sa akin yung unang-unang bunga mo para sa for the year, magpapalain kayo for the rest of the year. Pampira, kailan pa yung first, kailan yung simula ng rest of the year? February, March, April. Ibibigay mo lahat ng meron ka. First of the year, first month of the year, January. Lord, paano naman January ko? Nag-gets ba? Dahil hindi mo naiintindihan, hindi mo nakikita, at feeling mo mawawalan ka, hindi mo na gagawin. Kasi natatakot ka. Sabi mo sa katabi, pwede ba, sabi mo, pwede ba Brad, sis, huwag mo na matakot. Wala ka sabi mo, pwede ba, wala mo na matakot, huwag mo na matakot, diba? Pwede mo na matakot, diba? Kasi, sabi din ng salita ng Diyos, yung nandun sa Bible ko, na hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na hindi na-accomplish yung sinabi nito. Anong verse yun? Isaiah 55 ba yun? 12:55? Yung nandun sa poster natin. Pakicheck. Yan, Isaiah 55 verse 11. Sabi dito, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Yung sabi ni Lord, sinabi ko eh. Ano yung decree? Sinabi ng Diyos. Sabi mo, sinabi ng Diyos. Kakasa mo, sabi mo, decree. Kakasa natin, sabi ng decree. Thank you ah. Kakasa natin, decree. Yan, sabi mo, sinabi ni Lord. O yung bigay katabi mo, sabi mo, sinabi ni Lord. Sinabi ni God. Hindi sinabi ng emosyon mo, hindi sinabi ng sitwasyon mo, hindi sinabi ng wallet mo, hindi sinabi ng mga tao sa paligid mo, yung sinabi ni God. Amen. Yung sinabi ni God ang gagawin. Tama mali? Kaya ka tumatumbling kasi kahit hindi sinabi ni God, ginagawa mo. Kaya ka napapahamak kasi kahit hindi sinabi ni Lord, binabanatan mo. Tinatanggap mo. Mas kaya mo bang paniwalaan ang sinasabi ng emosyon mo kaysa sa sinasabi ng salita ni God? Sabi ni Lord, Ecclesiastes chapter 3, nako, ito na, nagsisimula na ako. Sabi ni Lord, Ecclesiastes chapter 3, there's a time for everything. Ikaw, ang hilig mo manggulo ng oras. Diba? Nag-aaral ka, sasama mo relationship. Hindi, mali. Aral, trabaho, pakasal, yun. Hindi aral, relationship, whatever. Magpakasal ka na kaya? Ka na mag-aaral. Ginawa mo pang inspiration pag yung ano. Ba? Tabangaan na. Naku, mahilig, malapit na. Malapit na February. Oh, ang hirap ito. Diba? Hindi ganun. Ginugulo mo. Sabi ng Lord, there's a time for everything. Mag-aral ka muna. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Pinipilit mong trabaho. Pinipilit mong magpakadalaga. Sabi, bata ka muna. Dalaga ka. Ngayon, nung dalaga ka na, pinipilit mo magpabata. Nung matanda ka na, pinipilit mo magpa-younger. Di ba? Anong ibig sabihin nun? May oras kasi at may panahon. Lahat ng time. Amen ba? Ay, lahat ng bagay. Tama mali? Sabi mo sa katabi mo, mag-antay ka kasi. Di ba? Hindi pinamadali, hindi nilalagay sa order, kaya ka napapahamak kasi sinabi ni Lord. Hindi sinabi ng emosyon, hindi sinabi ng utak, hindi sinabi ng whatever. Tama? Oh. Ngayon, so malinaw na ka ng decree. Malinaw na? Sabi mo sa kapatid mo, decree.
What the Lord spoken. What is declaration? Declaration is this. What you are going to say or what you are saying. Yung sinasabi mo ba in alignment doon sa sinabi ni God. Sabi nga, you are what you are speaking to yourself. Sino dito pag umarap ka sa salamin sa umaga, ano ang unang-una mong sinasabi sa sarili? Sino dito kung nakakausap ang sarili? Yung totoo, ha? Okay. Yung umarap ka sa salamin, ano ang sinasabi mo sa sarili mo sa harapan ng salamin? Yung totoo. Okay. Meron ba dito? Ito na lang. Doon na tayo sa medyo positive muna. Sino sa inyo, pag binyari, punta ka ng church, diba? Wala naman sa sarili, ang ganda mo. Wow, ang ganda, diba? Uy, ganda ng puro, gagano ka pa, diba? OTT for the day, diba? OTT for the day. Sino may ganun sa inyo? Yung totoo. Hindi, tayo lang naman eh. Totoo. Ano, diba? Kaya ako talaga sinasabihan ko sa sarili ko. Nasabihan ko sa sarili ko. Nakita ko yung picture ko, sabi ko, pangit naman ito. Sabihan ko sa sarili ko, bakit? Salamat kayo, mukhang bata yung pastor niyo. Ano secret? Kasi may sinasabi ako sa sarili ko. Kahit tanong niyo sa kuya Warren niyo, yung itsura ko before, ganun pa yung itsura ko ngayon. Hindi, totoo. Bakit kayo, yung mga working dito, napagkakamalang working ba kayo? Si Ate Shiga, pagkamalan na teenager eh. Lapit na sa kalendaryo. Di ba? Bakit? Kasi pag sinasabi sa araw, pag siguro sinabi Ate Shiga, mukhang batang-bata ka, Sheila. Anong gano'n? Pagka sinasabi mo sa, pag nanasarap ka sa namin, ano sinasabi mo sa sarili mo pag wala kang pera? Di ba to? Kawawa ka naman. As minangutang sa'yo. Diba? Sino nagsasabi nito? Wala na. Sino nagsasabi nito sa sarili niya? Pag nagkakamali, ako na yung mali. Ako na lagi. Ako na mali. Diba? Ako na lang. Ako na laging mali. Diba? Gano'n. Ayan. Sino yung nagsaself-pity? Yung ang hilig-hilig mo, i-judge yung sarili mo. Ang dami mong sinasabing negative sa sarili mo. Okay. Let's see ako. Listen. One of the reason bakit ka nagkaaganyan at ganyan ang takbo at decision ng buhay mo kasi sa mga lumalabas sa bibig mo. Sabi mo sa katabi mo, ouch. Ouch. Diba? Anong lumalabas sa bibig mo? May sakit ako. Ayun na nga, may sakit na nga eh. Ine-emphasize mo, may sakit ka na. Emphasize mo pa, may sakit ka. Diba? Hindi, masakit ka, masakit siya ko, papray ako, pero by the words of Jesus, I am healed. Yung declaration is this, ina-align mo yung words mo sa sinasabi ng Bible. Ano yung naguguluhan ka, gulo-gulo ng utak ko, huwag yung guluhin, mali! Gulo-gulo ko na, Lord, sabi ng salita mo, isa yung kapayapaan ko, Lord God, so therefore, tatahimik ako. Nagets nyo? But, wala akong pera ngayon, God, pero sabi mo, magbibigay ako. Magbibigay pa rin ako kasi niniwala ko yung provider ko. Ibig sabihin, mas paniniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos kaysa kung ano pa mang nararamdaman mo. At saka mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Saka mo lang makikita ang kapangyarihan ng Diyos when you align your words and believe to the Word of God. Kahit na i-declare, i-memorize mo to, mamaya, pag-aralan natin yan. If you're not going to say, if you're not going to believe, wala mangyayari. So, naiintindihan niya ako? Talina mo ba? Ito sa katabi mo. Align your words. Nakasa mo, align your words. Kaya kami nagsabi sa akin Pastor, kaya siya nag-peligro ng 25. Paano prayer mountain natin? Speaking reality. Wala tayong pa-prayer mountain, wala tayong budget kasi kaya siya nag-peligro. Ano sabi ko? Si Lord marami. Amen? Si Lord marami. Tama mali? Kasi wala kaming pera. Kay God marami. Yung katabi mayaman yan. Kaso yung pera niyan sa bulsa pa ng iba, ibibigay pa lang sa kanya. Bibili sa kanya, di ba? Bibili pa lang, di ba? Tayin nyo, di ba? Diba? Alam nyo? Isang example ng declaration.
kinukwento ko kanina kay Kuya Warren nyo, yung paano tayo pinanib ni Lord dito. Alam niyo yung kwento dito na tinanggal tayo ni Lord dito, natanggal tayo dito. Merong one time, pumunta talaga ako dito physically. Tapos, kinausap ko sino yung dati, yung asawa ng chairman dito? Si ate, yung pandemic, si Ate Glo. Ate Glo. Kinausap ko siya. At sabi niya, Pastor, hindi pa pwede. Hindi niya ako pinakit, nandun ako sa baba. Tapos na yung pandemic noon, GCQ. Okay, maluwag na. At talagang ayaw pa rin, rejected. Tapos umalis na siya, doon ako sa baba ng gate. Ito yung sinabi ko, dito sa baba natin, pagpasok mo ng gate, makikita mo yung plaque, yung kinukwento ko sa inyo, yung dedication statement sa building. Na itong building na ito, dedicated ito para sa gawain ng Diyos. Gano'n kasimple. Okay, basahin niyo mamaya. Doon sa pinakababa na tapat ng gate. And doon, merong gold na plaque doon. Tapos, inarap ko siya. Kasi nakalagay doon eh. Tapos meron doon nakalagay na Bible verse. At sabi ko, ikaw building ka, i-remind kita para kanino ka ginawa. Ikaw ginawa ka para sa, in time na walang gumagamit dito eh. Wala talaga. Ikaw ginawa ka para gamitin para sa kaharian ni Lord. Yun lang. Yun sabi ko, i-remind kita. Doon sa baba, i-remind kita kung para kanino ka ginawa. As malis na ako. I just declare it. I align my words. Hindi ko sinabi, ay gano'n, ay sinuri ko, sige po, hindi ko na gagawin. Hindi. I align my words sa sinasabi na itong building na to ay dedicated para sa gawain ni Lord. So therefore, sinabi ko, instead na ma-reject ako at lumabas sa bibig ko na ay ayaw nila. Hindi, binitawan ko. Ikaw building ka para kay Lord ka. Babalik mo kami dito. Nasaan na tayo? Namigat kami. Nasaan na tayo? Talampakan naman natin si God. Kung ano, nakikiniwala ka. Naniwala ba tayo? O ngayon, question ako. Kung ganoon ka na makapangyarihan ang decree ni God, bakit hindi natin inaalay yung mga bibig natin sa kanila, yung kanyang mga salita, yung salita natin sa salita niya? Bakit ang lumalabas sa salita natin, puro reklamo, puro realidad, puro takot, puro whatever? Tama mali? Di ba? Kasi sabi mo sa katabi mo, nakasanayan kasi. Nakasan mo, nakasanayan. Nakasan mo, nakasanayan. Isaiah, Job chapter 22 verse 28. Job chapter 22 verse 28. May natutunan tayo? Mamaya magsasample declaration tayo. Job 22 verse 28. Basahin natin. Diba, when you make a decision, it will be carried out. And light will shine on your ways. Anong ibig sabihin nun? Once the Lord has spoken His word, it will be established. Sabi mo sa katabi mo, establish. It will be carried out. It will be carried out. So, pero para siya ma-carried out, meron dalawang bagay na kailangan gawin. Ito yung pag-uusapan natin. Number 1, Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Bago ko sabihin yung point. Genesis chapter 12, 1 to 4, saka Genesis chapter 15 verse 1 to 6. Basahin natin itong dalawang ito. Genesis chapter 12, 1 to 4 muna. 1 to 4, verse 1 to 4. Ito yung mga sample ng declaration, ng isang example ng power of declaration na galing kay God sa kanyang salita. Basahin natin. Okay, 1, 2, 3, go. The Lord said to Abraham, go out from your land, your relatives and your father. Sabay-sabay everyone. Okay, go. The land that I will show. Verse 2. I will make you into a great nation. I will bless you. Verse 3. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who treat you with contempt, and all the peoples on earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. O, pause muna tayo, pause. 75 years old, nangako at nagbitaw ng pangako ang Diyos. He has spoken to Abraham, I will bless you. Decree. Teka siya, decree. I will bless you. I will make you a blessing to the nations. Sabi. The problem, after this verse, nitong Genesis 12, hindi na uli nagsalita si God kay Abraham.
nagsalita siya wag mo man buksan, nagsalita siya kay Abraham pagdating ng Genesis chapter 15 na uli. 3 verses, tatlong chapter. 12. Tapos, pagdating ng 1 to 6, basahin natin 15, 1 to 6. Ito sinabi ni Lord. So, Genesis 15, 1 to 6. Sige, 1, 2, 3, go. Daw pala. Genesis 15, 1 to 6. 1 to go. After these events, the word of the Lord came to Abraham. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your reward, your very great pursuit. But Abraham said, Lord God, what can you give me since I am childless? The heir of my house is still zero. Abraham continued, Look, you have given me no offspring, so a slave born in my house would be my heir. Now the word of the Lord came to him. This one will not be your heir. Instead, one who comes from your own body will be your heir. Okay? So, verse 6, chapter 6. 6, verse 6. Abraham believed the Lord, and then he credited it to him. Yan, okay. So, una nangako ang Lord dito sa Genesis chapter 12, binigay niya unang pangako. Tapos, si Abraham during this time is around 75 years old. Tapos, nag-speak ulit si Lord, Genesis chapter 15. Si Abraham, hindi na siya 75 years old. Around almost 100 years old na siya time na to. So therefore, nag-speak si God nung una, tapos matagal na hindi nag-speak si Lord, at pagdating Genesis 15, nag-speak ulit si God kay Abraham to put importance na yung una niyang sinabi, totoo to at magkakatotoo. Naintindihan niya? Okay. My question is this. Bakit it took a while bago mag-speak at i-emphasize ulit si God? Ito kasi yung word na Abraham believed. Sabi mo nga, believe. Tapos natin, believe. That's like, he credited it to him as righteousness. Point number 1, nothing will happen until you believe. Nothing will happen until you believe. Kailangan maniwala ka. Diba? Kailangan maniwala ka. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi ka maniniwala, nothing will happen. You need to believe. Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka naman. Diba? Bakit, Pastor, pray ka ng pray kahit na walang gumagaling? Kasi sabi sa Bible, when you lay hands on the sick, they will pray, they will get healed. Period. Ang tanong, wala bang gumaling? Marami. Kailan? Nung pandemic. Ilang testimony natin nung pandemic nung one year, in 1 year time, yung recorded lang 50. Recorded lang yun. O, ilan na umakyat dito na pilay, na bumaba na hindi pilay? Marami na. Diba? Marami na umakyat dyan. Hindi kasi naniniwala eh. Meron akong pinatakbo dito, hindi naniniwala. Pinatawa-tawanan pa ako, ayaw mo paniwalaan. Pinag-pray ko, tumatakbo na. Question. Kayo mismo, sino yung nakaranas na when we pray for you, gumaling ka? Diba? Instantly. Amen? Okay, may question. Anong difference? Kasi naniniwala ka. Ba't ka magbibigay? Kasi naniniwala ka pagpapalain ka. Ba't ka kikilos? Ba't ka magpapatuloy? Kasi naniniwala. Ba't tayo nagpapatuloy? Kasi naniniwala ako. Ba't yung naririnig nyo sa sarili, sa bibig ko? One day, itong lugar to masyadong maliit para sa atin. Kasi that's the Word of God. Amen? That's the Word of God. I believe the Word of God more than what I see. Amen? Pero nung unang panahon, napoprostrate na ako pag konti attendance, hindi na ako sa salamin dyan, nag-iimo na ako, alam mo, babagyan, magtadrama na ako dito sa harapan ng stage, ano yung gano'n, pagkagalit ako na sila Ate Mauli niya, bakit yan na number natin, ano yung gano'n? Nadadala ako ng emosyon ko. Pero ngayon, it's a different Lord. Ito lang kami, but sabi mo sabi mo sa katabi mo, sinabi ni Lord. Taksa mo, sinabi ni Lord. Sabi mo, kapatid, paniwalaan mo! Nakasa mo, paniwalaan mo! Diba? Okay. You need to believe. Therefore, pag may pinagawa si God sa iyo, paniwalaan mo. Amen? Kasi pag pinaniwalaan mo, may papagawa siya sa iyo. Yun nga lang, may papagawa niya sa iyo, it will put
Parang, Lord, sigurado ako, wait lang, saglit, parang malabo yung gano'n. Parang sa gitna. What fuel our declaration? Faith. Faith. Sabi mo, faith. Laksa mo, faith. Isa ba? Faith. Diba? Faith is what fuel our declaration. The power of God can come into your life pag meron ka pananampalataya. Anong pinagkaibahan ng katabi mo sa mga religious na tao? Yung katabi mo ay makapangyarihan. Makapangyarihan ka pala eh. Hindi kilikili power ha. Okay? Diba? Makapangyarihan yan. Ang problema, ginagamit niya yung kapangyarihan niya sa mga maling bagay. Mas kaya niyang paniwalaan ang dikta ng emosyon, ang dikta ng utak sa kapuso kaysa sa dikta ng salita ng Diyos. Kaya kayo nagkakaganyan. Amen? Sabihin mo, 2025 na, magbago ka na. Uy, ayaw sabihin. Ayan, 2025 na, magbago ka na. Di ba? Okay. Point number 2. Okay. Yung kwento ng bleeding woman. Anong yun sa Book of Matthew? Anong verse yun sa bleeding woman sa Book of Matthew? Okay. Sa bleeding woman, may sinabi siya doon, kwento ko nila, may sinabi siya doon na nakita ni Jesus, nakita ng bleeding kanina, pinaliwanag ko yung importance nito sa mga nandito na una. Okay, pinaliwanag, pero hindi ko napapaliwanag yan. Ang ginawa ng bleeding woman, hinawakan niya yung dulo ng laylayan ng prayer cloth ni Jesus. Ito, ganito, hinawakan. Pagkahawak doon, gumaling yung bleeding woman. Pero, may sinabi yung bleeding woman. Sabi niya, if I will only touch His cloth, I will be healed. May sinabi, may lumabas. Ano yung point nun? That's point. Nothing moves until you speak. Nothing moves until you speak. Number 1, ano yung una kanina? Nothing happens until you believe. Number 2, nothing moves until you speak the Word of God, until you align the Word of God to your mouth. Sabihin mo sa katabi mo, i-align mo naman. Diba? I-align mo naman. Diba? Align mo. Huwag puro reklamo. Huwag puro chismis. Saan mo ba ginagamit yung bibig natin? Diba? Align mo. Nothing moves until you speak. Sabi ng bleeding woman, unless I touch yung clothes niya, I will be healed when I touch the clothes. Sinabi niya muna, pinaniwalaan niya, ginawa niya, gumaling. Tanongin mo katabi mo, tingnan mo mata sa mata. Sabihin mo, ano sinasabi mo madalas? Yan. Ano? Yan. Minsan, kung anong sinasabi natin, yun ang ginagawa natin. Tama? Ba? Ano sinasabi mo? What are you saying? Di ba? Tapos, so I'm going to end here. So whenever we speak a declaration before the Lord, it means you are aligning. Napakasimple lang naman ng katuruan ng declaration eh. Sinasabi mo yung Word of God. Ang problema, ito pala ang problema, listen everyone. You will never know what the Word of God is saying if you're not going to read and study the Word of God. Paano mo nalaman sinabi ni Lord? Diba? Kung hindi mo pinag-aaralan, puro ka TikTok, puro ka Facebook, puro ka post. Ang tanong, yung post ba na yun galing sa Lord? Diba? Ano ba lumalabas? Ano ba sinasabi yung Word of God? Diba? Parang wow. And as I'm going to call you worship muna. As we do this, okay, the first part of our declaration is this. I want you to know that this God na nagpapagaling dati is the same God na nagpapagaling hanggang ngayon. Amen. Yung God na nagbe-bless before is the same God na nagbe-bless hanggang ngayon. Yes. Yung God na buo-buo nagre-restore before is the same God na nagre-restore sa kabuo-buo ngayon. Yes. So ibig sabihin, you just need to believe that this God can make the impossible possible. Question is, ano ang lumalabas sa bibig natin? Kaya nga, you do not speak reality. You speak like this. God, sino na bahala?
Ano kailangan mo? Sino bahala? Lord, God will provide. God is my El Shaddai. God is my Jehovah Jireh. God is my Jehovah Rapha. And so on and so forth. Amen? Yun ang sinasabi mo. O, mga leaders ha, sa mga susunod mag-organize ng camp ng ano lumalabas sa bibig nyo, dinideclare nyo. Yun ang nangyayari. Amen? Pastor, ito yung katotohanan. Hindi ko sinasabi, linawin natin, disclaimer. Hindi ko sinasabi, huwag mong tingnan yung sitwasyon. Ang sinasabi ko, tingnan mo yung sitwasyon, pag nakita mo na may ganitong problema, okay, ask ka ng wisdom kay God, pero stop saying again and again and again, yun ang sitwasyon. Stop enforcing the situation, yun ang kayong sitwasyon eh. Amen? Agree ba? Alam mo, mainit na, stop saying mainit. Dahil sinabi ko yan. Bakit? Kasi sa science, kung ano sinasabi mo, pinoprogram yung utak mo, so yung katawan mo nagre-respond. Kaya magulit ka, bakit sobrang pinagpapawisan ka minsan? Kasi lagi yung sinasabi pa ulit, ang init-init kasi. Kaya yung iba, lamig na. The more na sinabi mo may sakit ka, the more na sinabi hindi mo kaya tumayo, the more na nag-deteriorate yung health mo, hindi mo ba alam yun? Kaya kapag ikaw, pati paliligo mo, pinalimutan mo na. Diba? Sumakit kang ingrown mo eh. Ako lang sumakit, diba? Ano po ito? Ano ba sinasabi mo? Amen? So, can I ask everyone, kayo tumayo. Tinigol yung si Jessica, worshiping. Ha, Lord. We're going to sing a song muna. Itong song na to. Then we're going to have a declaration. Sino may natutunan? May natutunan ba tayo? May natutunan ba tayo? Then, sabi ko sa katabi mo, ano nang lalabas sa bibig mo? Yan, sabi mo, declare kapatid. Sabi mo, declare kapatid. Declare. Okay? So we're going to sing this song. And I pray that God will simply move. Come on, everyone. Come on, everyone. Let's declare this.
Word of God. You might not hear the Bible verse, but it is in the Word of God. This is not the law of attraction. Kasi gusto kong, ayoko lang ituro sa inyo. Gusto kong marinig mo yung mismo sinasabi na salita ng Diyos. Holy Spirit, right now, just let me pray. You are God who do amazing things right now. Right now. Thank you, Lord, for everything. We bless you, Lord. We bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Everyone, let's declare this. Follow after me, and I want you to believe what I'm sabihin. Right now, sabihin mo. Sige, let's start. Sabihin mo. I am God's beloved. I am forgiven. I am redeemed. I am saved. I am being restored every day. I am victorious. I am not defeated. I am more than a conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. I am not a quitter. I persevere with the help of God. I run the race. I'm after the prize of heaven. I look heavenward. And right now, right at this very moment, I am part of the kingdom of God. I am part of the kingdom of God. I am His instrument. I am a beloved son or daughter. Pag ikaw saan, sabi ko saan, daughter. I'm a beloved son or daughter. And right now, I receive my inheritance in Christ. I receive the promises of God. That I have a good future. That He has a plan for me. Give me hope. And give me a good future. Nakadesign na yung kinabukasan ko. Nakadesign na yung kinabukasan ko. So therefore, hindi ako matatakot. Therefore, hindi ako matatakot. Fear has no place in my life. It has no place in my mind. I will not listen to my emotion, but I will listen to the gentle whisper. I listen to the voice of the Holy Spirit. My emotion is deceitful, but the Word of God that is established in my heart, I receive it right now at magbubunga to. I will never be dictated by my emotion. My decision is not based on my emotion, but it will be based in the Word of God and the power of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in me. Nananahan ang banal na Espiritu sa akin. At ang bunga ng banal na Espiritu nakikita sa buhay ko. Sabi mo, the fruit of the Holy Spirit can be seen in my life. Joy, love, peace, self-control, gentleness, kindness, diba? Faithfulness. Sabihin mo, I move in the power of the Holy Spirit. I move in the gifts of the Holy Spirit. I am blessed. I am blessed beyond measure. When I'm weak, I'm strong. I am a new creation. The old is gone, the new has come. Bagong nilalang na ako. Hindi lang dahil bagong taon. Dahil si Kristo na sa akin. Sabi natin, bagong isipan, bagong puso, bagong pananaw, bagong kilos.
In Christ likeness. In Christ likeness. I am healed. I am healed. I am delivered. I am free. In Jesus' name. Greater is He who is in me than the one who is in the world. There is no condemnation in Christ. Yes. And finally, sabihin mo, I am part of the kingdom of God. I am His servant. I am His child. I am His instrument. And I will serve Him with all my life. Until the day that He called me to be with Him. Let's sing chorus. Right now, can I ask close the lights for a moment? Sige, just put out we close the lights. Just to keep privacy for a moment. And I want us to declare this as a church. If you're first timer here, tama nila kayo, okay? Meron lang ako 5 kung alin na declaration I believe nilalagay yung dapat mag-isip tayo ng prophetic word, baka mamaya na lang maglipat natin. But right now, let's make declaration and this align in the Word of God. First and foremost, sabihin natin, Lord, this is your church. We are part of the body of Christ. We move normally in supernatural. We move in the power of God. We grow. We multiply. We are fruitful. We move in the power of the Holy Spirit. We love the Word of God. We love the Word of God. We walk in the Word of God. We apply the Word of God. The Word of God can be seen in us. We are united. We are united with one another. We love one another. Whenever offense rise up, we will forgive. Whenever pride rise up, we will be humble. We will practice humility. Sabihin natin ito mga salitang ito. I live a life that is pure, that is have integrity. I am teachable. I am accountable. I serve the Lord. And as a church, we serve the Lord together. We are not just a church. We are not just a body of Christ. We are not just a community. We are not just friends.
Sabi mo, we are family. We are family. The people around me People around is part of my family. part of my family. I love them. We love them. And they love me. We love them. Pwede wala mo yun. Pwede natin, sabi natin, I love them. We love them. And they love me. We love them. Is that an amen? Amen. Just let me pray. Lord, maraming salamat po. And as we wrap up, thank you. Thank you. This is a declaration. Salamat po, Panginoon. Salamat po. I see you word of family. Just let me declare, follow after me in this simple prayer. Sabi mo, my family are yours, God. Family are yours. Your promise in your word. Promise. Pag may isang nakakilala, May isang ang buong pamilya sa bahay makakakilala. sa buong pamilya sa bahay mga Sabi mo, I believe you, God. I believe in God. I am the light of my family. I am the light. I am the priest in my family. So therefore, one day, Therefore, one salvation. Nakasa mo, salvation. salvation. Jesus Christ will reign my house. Will reign in my family. And we will serve the Lord together. Come on, everyone, declare that. We will serve the Lord together. Nakasa mo, I will serve the Lord with my family together. Is that an amen? Dear God, thank you. Thank you, Lord. Grabe. Salamat po, Panginoon. Simpleng declaration. Pero napaka-powerful yung magiging resulta nito. God, thank you for being with us. Bless everyone, Lord, today. At sa pag-uwi namin mamaya, sama ko rin kami. Gagawin pa kami mamaya kahapon sa saglit na bagay. Pero Lord, right now, lilipat kami sa conference ngayon, magpapos kami saglit. And God, we just want to say thank you. Magigibig pa kami, but we just want to say thank you, Lord. Thank you. On your own words, can I ask you to give Him thanks? Just pasalamatan mo lang, Panginoon. Paniwalaan mo yung mga sinabi mo. Paniwalaan mo, just give Him thanks. Give Him the glory. Give Him all the praises. Hallelujah, Jesus. Grabe, Panginoon. Declare natin, 2025 will be an amazing year. 2025 will be a best year. 2025 will be a breakthrough year. 2025 will be a restoration year. 2025 will be a year where we are going to testify the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Jesus. Lord, maraming